May Hi everyone, I am Noel Sudoy Tumbagahon, and this time we're going to talk about heat detection techniques in swine. Kaya samahan ninyo ako sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. Ang main goal natin bilang hog raiser ay manganak ng marami, preferably minimum of 8 liters ang ating mga inahing baboy para masabi natin na ang ating production ay maganda. At upang matiyak na ang ating inahing baboy ay manganak ng marami, napakahalaga na tayo bilang hog raisers ay alam natin kung kailan natin ibibreed ang ating mga inahing baboy. Kaya, dapat alam natin yung tinatawag na heat detection techniques. At ito ang aking isi-share sa inyo, lalo na kapag ikaw ay bago pa lang magkakaroon ng inahing baboy. Ang heat detection technique sa baboy ay may tatlong bahagdan. Ang una ay early heat signs, o ito yung una na mga sinyales na makikita sa inahing baboy kapag naglalandi. Pangalawa ay service period signs, o ito yung time na babarakuhan o i-inseminate na ang inahing baboy. At ang pangatlo ay post period signs, o lumipas na ang paglalandi ng inahing baboy. Sa unang bahagdan ng paglalandi ng inahing baboy, ang inahin ay hindi mapakali. Ang kanyang bulba o ari ay nagiging mapula at may tumutulong likido o mucus discharge. Sa pangalawang bahagdan ng paglalandi ng inahing baboy, ang vulva o ari ng inahin ay hindi na masyadong mapula o namamaga, at ang likido na nadidischarge mula sa kanyang ari ay slimy or malapot. At kung minsan mapapansin natin sa ating mga inahing baboy ay sumasampa sa ibang baboy or sinasampahan naman ng ibang baboy kapag sila ay magkakasama sa isang kulungan. At kapag ang inahing baboy naman ay kapag pinatungan natin sa likod ay nakatayo lang siya ng steady. At ito na yung tinatawag natin na real estrus, o ito na yung time na dapat na i-inseminate o babarakuhan na ang ating inahing baboy, na kung saan ito ay tumatagal lang ng 40 to 60 hours. At ang pangatlong bahagdan naman ng paglalandi ng inahing baboy ay tinatawag natin na post-estrus period signs, o mas kilala natin or mas alam natin na nalipasan na ang ating inahing baboy. Dito naman ang inahing baboy ay hindi natatayo nang naka-steady kapag sinakyan natin siya sa likod. Pangalawa ay ang pamumula ng bulba ay wala na din. At ang pangatlo, wala na din or wala nang tumutulong likido sa ari ng ating inahing baboy. And that's it. I hope marami kang natutunan sa aking video.